Patricia sa storage room. Sa loob ng room ay agad na nakita ng dalaga ang isang foam na ginagamit bilang higaan o kama. Mukhang bagong bili, kaya malinis at kaaya-ayang higaan. Napansin din niya ang isang electric fan sa may bangkuan. Mukhang pinaghanda nito ni Tanda. Bulong niya sa kanyang sarili. Bigla naman siyang natigilan nang may ialok ang matanda sa kanya. Ma'am, ito po juice. Inom muna po kayo at mag-relax. Alok ni Mang Tasyo. Agad na pinagtaka ni Patricia ang pagiging nice ng matanda sa kanya. Bagay na hindi niya nakita sa simula. Pero hindi niya rin maintindihan kung bakit niya inabot ang baso ng juice na inaalok sa kanya ng matanda. Pagkakuha niya ng baso, ay napansin naman niya na bagong ligo ang matanda at merong kaaya-ayang amoy. Pasensya na po ma'am kung umabot pa ako sa ganito. Masyado kasi ako naiinggit kay Sir Melvin kasi nakakadali pa siya ng bata. Biglang wika ni Tasyo. Yun lang pala yung gusto mo bakit hindi mo gamitin yung pera na binibigay sa'yo ni Sir Melvin para kumuha ka ng bayaran dyan? Galit na wika naman ni Patricia. Ginawa ko na yun, ma'am. Sagot naman ng matanda. Yun naman pala bakit gusto mo pa sa akin, Mang Tasyo? Muling tanong ni Patricia. Walang putang gustong pumatol sa akin, mami. Kahit alukin ko pa sila ng malaking pera. Natigilan naman si Patricia sa huling sinabi ng matanda. Sa akin na lang duho yung pera ko. Alam ko naman na pangit ako, pero kahit palatapalan ko ng pera ang babae ay hindi pa rin ako papatulan. Nanatili lamang na tahimik si Patricia at tila ba naawa sa kinukwento ng matanda. Kaya ito ma'am, napilitan akong i-blackmail ka para man lang makaranas ulit ako ng saya. Dugtong pa ulit ni Tasyo. Nilapag na ni Patricia ang wala ng laman na baso ng juice sa table. So, binlackmail mo ko. Mang Tasyo, ito na yung una at huli Siguro naman bayad na ako rito. Sambit pa ni Patricia. Opo ma'am, pagbigyan niyo lang ako, okay na ako. Tugon naman ng matanda. Kung ganoon, edi simulan na natin. Matapang na wika naman ni Patricia. Agad na sinimula ng dalaga na alisin ang pagkakabotones ng sleeveless na blouse niya. Pero agad naman siyang pinigilan ni Tasyo. Ma'am, gusto ko po sana ako na yung mag-aalis din sa'yo Mahinay na wika ng matanda. Tila wala namang kamalay-malay ang dalaga na kusa nang tumango ang ulo niya bilang pagpayag sa kagustuhan ng matanda. Agad na pumuesto si Mang Tasyo sa kanyang likuran at humawak sa magkabilaan ng balikat at dahan-dahan siyang inupo sa foam. Damang-dama ni Patricia ang hininga ng matanda sa kanyang batok. Hindi niya maintindihan na tila may kakaiba siyang nararamdaman. Bakit ganito? Bulong na tanong ni Patricia. Kakaibang init ang bumalot sa kanyang diwa na ngayon niya lamang naramdaman. Pisit? Tinatablan ba ako sa matandang to? Bulong niya ulit sa sarili habang patuloy na humahaplos ang matanda sa kanyang mga braso. Tumatalab na yata yung pinainom ko Bulong naman ni Mang Tasyo. Tumalab na nga yung niligay ng matanda sa juice na ipinainom niya kay Patricia. Kaya halos hindi malaman ng dalaga kung ano ang nangyayari sa kanya. Talagang nasasabik ang matanda sa dalaga. Dahil sa simula na makita niya ito kung paano ang kininito ni Melvin, walang araw na hindi siya nangarap na magawa niya rin iyon sa dalaga. At ngayon nga ay nasa harapan na niya ang napakagandang dalaga. Kahit balikat at braso pa lang ang nakikita niya, ay tila manghang-mangha na ito dahil sa kinis at puti. Hanip talaga sa kinis itong babaeng to. Balikat pa lang. Paano pa kaya kung makita ko ng lahat?
bulong ng matanda. Si Patricia naman ay patuloy pa rin pinagtatakahan ang pagbabago sa sarili. Dahil na rin sa gamot na niligay ni Tasyo ay tila nakakaranas siya ng pagkauhaw na dapat ay hindi niya nararamdaman sa matanda. Ano ba to? Tinatablan pa ako sa matanda. Bulong niya muli sa sarili. Pinipilit ipihit ni Mang Tasyo ang mukha ni Patricia paharap sa kanya. Pero lumalaban pa ito. Kaya naman panay ang pisngi, leeg at tenga lang ang naaabot ng labi ng matanda. Nang matanggal na ng matanda ang lahat ng butones, ay natigilan siya ng masilayan ang ganda ng hubog ng likuran ng dalaga. Doon ay lalong tumaas ang kanyang pagkauhaw. Makinis, maputi, at napakagandang tingnan ang guhit ng likod ni Patricia. Kaya naman si Tasyo ay halos itulak na ang dalaga pababa at doon ay sinimsim niya. Halos mapahiyaw naman si Patricia sa pagkabigla sa kapilyuhan ng matanda. Isa sa kahinaan ni Patricia ang kanyang likuran. Nadadala siya ng husto sa sino mang humalik rito. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Mang Tasyo. Agad niyang pinatihaya ang dalaga. Hindi nga siya nagkamali. Para siyang nakajackpot sa loto. Malinaw sa mga mata niya ngayon ang napakaganda nitong mga kabundukan. Dahil doon ay agad nang lumusong ang matanda sa dalaga. Ilang sandali pa ay namumuti na ang mga mata ni Patricia. Kasabay ng pagpako ng kanyang mga kuko sa likod ng matanda. Senyales na nakarating siya agad sa sukdulan. Ilang sandali pa rin ay natigil naman na ang matanda. Kitang-kita niya ang kagandahan ng dalaga na nooy tila hingal na hingal. Kaya naman agad niyang itinapat ang mukha nito sa mukha ng dalaga. Doon ay pinagmasdan niya ang kagandahan ng mukha ni Patricia. Tila ba'y kinakabisado niya ang bawat bahagi ng mukha ng dalaga. Ang ganda mo talaga, Ma'am Patricia. Kaya hindi ko napigilan na hindi ito gawin eh. Mahinay na sambit ng matanda. Unti-unting dumilat si Patricia nang marinig ang sinabi ni Tasyo. Nakita niya sa harap niya ang kulubot at hindi kagapuhan na matanda na nooy nakadapa sa kanya. Nabigla na lang si Mang Tasyo dahil biglang sinunggaban siya ng dalaga. Halos sakapin ng dalaga ang batok ng matanda at sinimsim ng husto ang kanyang labi. Sa una ay hindi pa nakasabay si Tasyo dahil sa pagkabigla. Pero unti-unti ay nakalaban din siya. At buong husay na sinulit muli ng dalawa ang isa't isa. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.